Sa iba pang ulat, mananatili ang 90-day suspension kay Senador Jinggoy Estrada. Ito'y matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang apela dahil sa kakulangan ng merito. Ayon sa Anti-Graft Court, may probable cause din ang kasong plunder laban sa kanya. Ang detalye sa ulat ni Dina Pagibitan. Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion for reconsideration ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng suspensyon nito dahil sa kakulangan sa merito. Sinabi ni Estrada sa kanyang motion na hindi sapat ang validity ng preliminary investigation na ginawa ng Office of the Ombudsman, na ayon umano sa Republic Act No. 7080, ang suspensyon ng isang public official na nahaharap sa kasong pandarambong ay dapat na mabigyan ng valid information at hindi raw maituturing na valid information ang determination of probable cause sa kanyang kaso. 90 days ang preventive suspension ng senador. Inilabas ng korte ang kautusan ng suspensyon noong July 17 at naghain ng MR ang senador noong August 1. Samantala, isinagawa naman ang cross-examination ng kampo ni Janet Lim Napoles sa 3rd Division kaugnay pa rin ng kanyang mosyong makapagpiyansa sa kasong plunder. Humarap sa pagtatanong ng depensa si dating COA Director 4 of Special Audit na si Susan Garcia. Inamin ni Garcia na hindi niya nakita ang pangalan at pirma ni Napoles sa anumang dokumentong sinuri taong 2007 hanggang 2009. Sa halip, nakapirma umano sa mga dokumento sina whistleblower Ben Hurluy at Marina Sula bilang mga presidente ng sinasabing 6 na NGO ni Napoles. Naglabas rin ng kautusan ang korte ukol sa pagkakadelay o pagkakaantala ng mga preliminary conference ng mga akusado na nagpapabagal umano sa paglilitis. Pagbabayarin ng 3,000 hanggang 5,000 piso ang mga magpapaliban pa ng preliminary conference. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.